Ito po galing po to sa DBM na nagpapatunay po na tama yung sinasabi nila Tatay Digong. This is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 General Appropriations Act. First, allow us to categorically deny the spreading accusations stating that fiscal year 2025 GAA signed by President Ferdinand Marcos Jr. contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. Ayan wala po nag-aakusa na yung GAA na sinay ni Ferdinand Marcos ay mayroong blanco. Okay. Pero sila rin ang nagsabi, sila rin ang nagpatunay. What has been presented by certain misinformed individuals, tinutukoy nito malamang si Ungab, are pages from the bicameral conference BICAM committee report and not the GAA, not the General Appropriations Bill GAB nor the GAA. It is important to note that under the 1987 Constitution, it is the bill, the GAB, and not the BICAM report that is officially submitted for the consideration and approval or veto of the President. Diba? Ang sinasabi niya, yung present ni Ungab, ayaw niyang pangalanan na mga report ay bahagi ng BICAM, yung may mga blanco. So, may inamin nyo na may totoo na may blanco yung BICAM. Badong, maganda yung paliwanag ng DBM. Ang pinirmahan ni BBM, yung JA, ay kompleto. Yung pinapakita ni Ungab, hindi naman JA yun. Kayo lang naman nagsabi na JA yung pinirmahan ni Marcos yung yung blanco Wala naman nagsasabi yung pinirmahan ni Marcos yung blanco 'Di ba? Ang pinapakita ni Ungab BICAM report. Ngayon, ang question na riyan, pwede bang magpirmahan yung BICAM report na may mga blanco? Yun yung kinu-question ni Ungab at isasubmit sa presidente. Ano sagot ni Tatay Digong? Pag may blanco dyan, para kang nagbigay ng blank check. Hindi nyo nakukuha yung sinabi ni Tatay Digong, para ka nagbigay ng blank check. Hindi niya sinabi na, di ba? Binibigyan mo yung Malacanang ng blank check. Ngayon, ang question naman ni Magno, para maliwanagan, tayong lahat, ang kinu-question ni Magno, sino yung naglagay ng mga figures doon sa blank check? Okay, dalawa na pong senador ang nagpapatunay na meron ngang pinapipirmahan pero hindi sila pumirma dahil blank check. Isa yun sa dahilan, blanco Mismong kapatid ni ni Bongbong Marcos, si Aimee, at saka si Bato de la Rosa. Ngayon, tanong, bakit hindi nyo tanungin yung ibang mga senador at ibang congressman? Meron bang pinanghawakan si Acop? Meron nga, may pinakikita nga. Ito yung BICAM report, blanco. Pinakikita nga sa atin lahat Okay, para mas maliwanagan pa tayo, ito na po yung sagot ni Ungab. Mas malinaw po ito para sa lahat po na nalalabuan pa. Tama po yun, inaamin namin. Nagiging eksperto na ba kami? Hindi naman, tumatalino lang. Kasi hindi ko alam yan dati. Nung nagkaroon na ng issue, ang tindi ni Dan Fernandez, nagpapaligo ng matanda. Ayos. Ang hirap maging politiko sa Pilipinas. Di ba dati naglaba? Ito na po ang sagot ni Ungab, ni Congressman Ungab. As former chair of Appropriation Committee, and as member of Congress, I take it as my serious duty and responsibility to study and scrutinize the national budget. Yun yung dahilan niya, kaya niya ni-scrutinize na. This is about the money of the people and we should leave no room
in appropriating them with error, irregularity, or malice. When I got hold of the copy of bicameral committee report, which is the basis of GAA 2025, signed by its member, I was shocked that there were blank amounts of certain expenditures of agencies and unprogrammed items. Sanay po siya dun sa BICAM report kasi siya yung Appropriations Committee Chairman. This signed, bakit may mga signature na tapos blanco? Okay, this signed bicameral report constituted the final version of the reconciled separate version by the House and the Senate. Meaning, this is supposed to be the GAA 2025 itself minus the President's message and signature. Ibig sabihin, yung may pirma ng BICAM na may mga blanco, yun na mismo yung magiging GAA. Ang kulang na lang doon, signature ng Pangulo at saka yung message niya. At saka kung meron pang binito, tatanggalin. Ganun po ka-importante yung BICAM report. Di ba? Okay. Malinaw po Bakit natin pinag-uusapan? Kasi yung BICAM report na yan, once na pinirmahan ng Pangulo, yan yung GAA. So nakita ni Ungab, may mga blanco, pero nakapirma na yung mga congressman. Nakapirma na yung mga senador. Magiging basis siya ng GAA. Kulang na lang pirma ng presidente. So ang sinasabi ni Ungab, bago pirmahan, bago makarating sa presidente, yun yung BICAM report. Nakita niya may blanco. Sino po ang nagsabi na walang blanco dun sa BICAM report na nakita ni Ungab? Wala pa so far. Bakit wala pa so far? Ayaw alamin ng mga Ayaw alamin ng mga press. Ayaw alamin ng media. Kung ako po may-ari ng ABS-CBN ngayon, interviewin mo yung mga pumirma at mga hindi pumirma para malaman natin ang katotohanan. Yun ay kung para malaman ang katotohanan. Naintindihan niyo po, bakit hanggang ngayon may debate pa rin, hindi pa rin natin alam ang totoo, kasi it's between pro-Duterte vloggers, Ungab, and Duterte camp versus BBM, Bersamin, and BBM vloggers. Anong papel ng media? Nire-report lang nila kung ano yung nangyayari. Wala bang kakayahan yung media? Anong walang kakayahan? Nai-interview nga nila si Matobato. Nagtatago nga si Matobato. Sino pa yung mga iba nagtatago? Nai-interview nila Meron silang means, meron po silang resources para malaman po ang katotohanan. Simple lang yan. Interviewin mo si Chis Escudero at si Grace po. Napirmahan nyo ba to ng kulang-kulang yung na may blanco? Napirmahan mo ba to? Kasi nagsalita na si Amy at si Bato, hindi kami pumirma. May mga blanco yung mga congressman, interviewin mo. Ang tanong, pag may blanco ba, merong mali? Ayon kay Ungab, mali yun. Wala pa pong ganun. First time po nangyari yun. Ang dami pong first time na ginagawa ng... Huwag po nating tanggapin yung mali, itatama lang natin dahil nag-akusa si Bersamin na fake news yan. Nag-akusa si BBM na sinungaling yan si Duterte. Ang mali ay mali. Tuloy natin. This signed BICAM report is what we expose as our duty. Yun yung in-expose niya, yung signed BICAM report. Ngayon, pwede po nilang pabulaanan niya ng media. Totoo ba, Chis Escudero, na may blanco doon? Ayaw nilang gawin, syempre. Meron nga kayong reporter meron kayong mga reporter sa US,
kay Trump eh. Yung inauguration ni Trump, merong mga reporter kayo dun. May reporter kayo sa gera sa Israel. May mga reporter kayo sa kung saan may digmaan. Nariyan lang si Chis Escudero, si Grace po, si Saldico. Oh, hindi na siya ngayon, tinanggal na siya. Naku, ang sarap interviewin si Saldico. Makikita natin kung magiging hero si Saldico. Ah. Hindi nyo kami pwedeng menusin na fake news yan Tatay Digong nyo. Hindi nyo kami pwedeng sabihin na fake news yan si Ungab. This signed BICAM report is what we expose as our duty and adherence to transparency accountability during the podcast with former President Rodrigo Duterte, Attorney Vic Rodriguez, and Attorney Martin Delgra at Basta Dabawenyo. The reactions from Malacanang were off tangent. Wala sa hulog ang reaksyon ng Malacanang. Both Executive Secretary Lucas Bersamin and President Bongbong Marcos were out of order. Yan wala kayo sa hulog. They skirted. Iniwasan nila yung issue by asserting there were no blanks in the JA. They labeled our revelation. Yung aming revelasyon ay sinabi nilang fake news at inakusahan nila sa President Duterte na nagsisinungaling. Tagalogin ko na nga para yung gayahin na nga natin si si TP na tinatranslate kagad-agad. However, ganun pa man, walang no amount of evasion. Wala, hindi ko pa kaya. No amount of evasion. Walang anumang bagay na pag-iwas. Walang pag-iwas at distraction na gagamot sa kapalpakan kung paano yung JA ay naging batas. Yun yung sinabi ni Ungab. 'Di ba? Yun po yun eh. Kaya ang sinasabi natin, totoo po yung binibintang namin. Nire-reduce nyo lang yung kapalpakan nyo. Inaakusahan nyo lang fake news tong sinabi namin. Si Duterte ay kasinungalingan pero no amount of evasion. Kahit na ano pa pong sabihin ninyo, still meron pa yan eh. Ayan, magicians were at play. As early as December 16, no less than mismong si Amy Marcos ang nag-reject na pumirma dahil maraming blanco. December 16 yun. The issue here is very clear. The blanks in the signed BICAM report, not the signed GAA 2025. Nililito nyo eh. Ang issue, may mga blanco sa BICAM report, hindi po sa GAA of 2025. Linaw po, Sinasagot ninyo na walang blanco sa GAA, samantalang ang sinasabi nila, may blanco sa BICAM. Ang tanong, between the signing of these two, mula po sa pirmang may blanco, at hanggang dito sa JA na wala ng blanco, something went wrong. Mayroong naganap. Magicians were at play. May mga taong nagmagic ng budget. Yun na nga po yung hinahanap na sino yung nag-fill in the blanks. Yan yun eh. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Sino yung naglagay ng mga blanco? Sino yung naglagay ng mga figures na blanco?